Makakasama na po natin ang spokesperson and Senior Vice President for Health, Finance, Policy Sector ng PhilHealth. Walang iba kundi si Dr. Ish Pargas. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Ish. Thank you. Hello, Doc Ish. Hello, good morning. Good morning, Ninya. Magandang umaga sa ating lahat ng taga-subaybay. Good morning. Happy New Year. Isang mahigpit na yakap, ha, Doc Ish? Dahil malamig ang panahon. Tamang-tama. Yes. Pag-uusapan po natin ang PhilHealth Yakap program. Para po sa kaalaman ng lahat, ano po itong PhilHealth Yakap at bakit po ito inilunsad ng PhilHealth. Sa akin hindi na bago ito. Alam ko last year pa. Pero syempre gusto po naming himayin kung ano ba ang mga benepisyo ng Pilipino. Okay. Actually, Ninya, ito ang Yakap program is our primary care benefit package. Dati, ito ay tinatawag nating konsulta. Kaya lang nag-rebrand kami to a Yakap para mas inclusive for everyone. So, ito ay parang yaman sa kalusugan, kaya naging Yakap. So, this is our primary care benefit program na kung saan ito ay para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Alam naman natin na by virtue of the Universal Healthcare Act, ang lahat ng Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth. So in turn, this is for every Filipino. Kung kaya't ang kinakailangan lamang ay ang bawat Pilipino ay makapagpa-register sa lahat ng ating accredited Yakap Clinic at kapag nakapag-register na sila sa kanilang Yakap Clinic of choice ay pwedeng-pwede na nilang makuha yung tinatawag na mga libreng serbisyo na ibinibigay ng ating Yakap Clinic. So itong Yakap Clinic program natin, siya yung mag-aalaga sa atin kung tayo ay may sakit or magme-maintain ng ating kalusugan kung tayo ay walang sakit. Okay. Doc Ish, good morning. Migs here. So sabi niyo po, libreng Yes, good morning, serbisyo. Doc Ish, muli, ano po itong mga libreng serbisyo na ito? Sa ngayon, ang ating initial services for the Yakap really are free check-up and consultation, free 13 laboratories and diagnostics kung kinakailangan at i-prescribe ng Yakap doctor, and merong 21 drugs na kasama na libre ding makukuha kung ipiprescribe ng doktor or ng Yakap doctor. But we already, when we started it, yun yung tatlong serbisyo. But we already have expanded these benefits now to include another 54 drugs or 54 na gamot na dito naman ay merong kang limitasyon na 20,000 pesos per member per year para makuha mo yung 54 na libreng gamot. And nag-expand na rin tayo to include free cancer screening test for the top 4 cancers ngayon sa atin, yung breast cancer, na ang libre doong screening test is the breast ultrasound and the breast mammography. Tapos yung ating liver cancer na ang libre doon is the blood exam which is alpha-fetoprotein as an indicator. Tapos yung sa lung cancer is the low-dose chest CT scan. At yun naman pong sa colorectal cancer is the free screening colonoscopy. So yan po ngayon yung ating mga libreng laboratorio, gamot at serbisyo na makukuha sa Yakap Clinic Centers. Ayun. Doc Ish, para lang po mas malinaw, ang sinasabi niyo po, hindi pwedeng pumunta yung ating mga kababayan sa kahit anong ospital or kung saan man, health clinic, tapos meron silang reseta from their personal doctor o yung doktor nila noon pa, and nasasabihin nila, oy, libre raw ang gamot, ito yung reseta ko. Opo, hindi po. Unang-una po, kailangan muna silang mai-register sa isang Yakap clinic of their choice. Tapos kailangan po silang makita ng Yakap doctor. Tapos yun pong mga gamot at laboratorio ay irereseta ng atin pong Yakap doctor. Okay. Yun. So, hindi ho pwede yung dati nyo ng reseta ipapakita. So, specifically, dapat Yakap doctor ito at dapat Yakap clinic po ito. So, ang tanong ko po, Doc Ish, nasaan ang mga Yakap clinic na ito? Okay.
Nationwide, Ninya, meron tayong currently around 4,099 accredited Yakap Clinic Centers. Ito ay composed of government and private clinics. Sa ngayon, meron tayong around 700 na private clinics. Tapos, doon sa 4,099 na Yakap Clinics ay meron ding mga ilang ospital na kasali doon. Tapos, we have around a little less than 7,000 accredited Yakap doctors in those clinic para mag-provide ng services. Opo, Doc Ish, tanungin ko lang po yung registration process, no? Para lang din po ma-appreciate ng mga nakikinig nanonood. More or less seamless po ba ito? Baka mamaya isipin nila, ay baka mamaya mahirap yung registration. Pupunta ba ako doon? Pwede po bang online? Yes. Actually, Migs and Ninya, yung pong ating registration can be done online or manually kung gusto nila. Sa online po, pwede silang pumasok dun sa ating website at www.philhealth.gov.ph at dun po ay sila ay pipili nung kanilang tinatawag na Yakap Clinic. Depende sa convenience nila kung mas malapit sa kanila or mas malapit sa pinagtatrabahuhan nila. And doon po sa member portal, pwede na po silang mag-register doon. Or through the eGov application po, yun pong application ng ating Philippine government, pwede rin po through that, nakalink po tayo. Or again, manually, they can do the registration going to any of our local health insurance offices. Or pwede rin po kapag sila ay na-confine, ay meron po kaming mga P-care sa mga ospital, pwede pong doon sila magpa-register or doon po mismo sa clinic of choice nila, pwede silang pumunta at doon magpa-register. Okay. And Doc Ish, para lang mas madali sa ating mga kababayan na ma-identify ito mga Yakap centers po na ito, madali po ba? Kasi parang alam ko, ako nahirapan ako ma-identify Saan ba sila nakalagay? Saan pwede silang puntahan? Example, dito sa Quezon City, nasaan po? Well, unang-una, Miss Ninya, yung atin pong mga accredited facilities ay meron pong mga signages. Katulad po ng mga ospital nakalagay PhilHealth accredited. Dito naman po sa Yakap Clinic is PhilHealth Yakap Clinic. So, mayroon pong mga signages na ganon. Normally po, itong mga clinic na ito are for the government, are rural health centers or primary care facilities or even the Bukas Center. May mga accredited po tayo na Yakap Clinic. Doon naman po sa mga private are clinics talaga. Meron din po tayong mga institutions like Healthway, Qualimed na meron din po silang mga accredited clinics para sa Yakap. Tapos po, yun nga po yung pinaka pamamaraan para makilala natin kung ito ay Yakap Center, meron pong signage na Yakap, PhilHealth Yakap Clinic. Opo. Pero understood naman po lahat ng government hospitals ay automatic na accredited sa Yakap. Let's say for example, East Avenue Medical Center, Philippine Heart Center, Lung Center, PCMC. Hindi po, Ma'am Ninya, kasi kung ang mga ospital po ay merong outpatient department, pwede po nilang ipa-accredit yun sa amin. Pero meron po kasi mga ibang ospital na walang outpatient, meron sila emergency room lang, tapos yun na pong mga room for accommodation. So kung meron po pero yung mga malalaking ospital, nag-apply din po sila ng Yakap Clinic or Yakap Center. Pero hindi po automatic na lahat ng government ay accredited for the Yakap. They need to apply to be accredited because it's a separate service po. So yung na-mention ko po, na-mention ko, Doc Ish, ano yung kasama? Ano yung may accredited ng Yakap? I think ang East Avenue po, PGH, ilang malalaking hospital. Sorry, ma'am, hindi ko tanda, pero meron pong mga hospital tayo, even private hospital, na meron pong Yakap Clinic. Okay. Meron po ba yan sa website? Naka-identify naman po, Meron no? po. Opo. Actually, yung pong kabuang listahan ay nasa website natin at www.philhealth.gov.ph. Doon po sa nakalagay na accredited partners.
Okay, so Doc Ish, magandang initiative po ito, no? Siyempre para sa mga Pilipino. Number one is to be proactive. At mga nakikinig, nanonood po ngayon, mga nanay, mga magulang, na maaring meron silang mga karamdaman, pero baka natatakot din kasi siyempre, magpapagamot ba ako? Baka mamaya itong titipirin ko, ipangkakain ko na lang muna kaysa sa ipagpapagamot ko. Usually po ba sa komunidad, ano yung mga usual nating mga na-observe na mga karamdaman ng mga kababayan natin na, uy, dito sa Yakap program, pwede mo nang ipakonsulto yan nang hindi ka gagastos ng libre? Actually, ang isa sa tinututukan natin, mix dito, yung mga merong NCDs, no, or non-communicable diseases, kasi alam naman natin na by numbers ay tumataas na sila bilang mortality cases natin sa bansa, no. Ito yung mga may diabetes, hypertension, and kasama actually sa laboratorio natin na libreng makukuha yung pong mga examinasyon sa dugo, sa sugar, sa cholesterol, sa creatinine, ECG, kasama po yan. Tapos kasama din doon sa listahan ng 21 drugs na libreng makukuha ay maintenance drugs for halimbawa hypertension. So kasama dyan yung mga tinatawag na amlodipine, losartan, sa mga diabetes naman yung mga metformin, glycoside, kasama po yan at makukuha nating libre na at maintenance siya. So buong taon natin siyang makukuha. So actually po, yung talagang matitipid natin doon sa pagbili ng gamot at pagpapacheck up ay talagang magagamit natin sa ibang bagay katulad ng pagkain. Oo nga, totoo yun, Doc Ish, kasi baka mamaya yung mga iba, nagtataka lang, meron kaya ako, 'di ba? Pero at least meron na silang pagkakataon para mapagawa man lang yung laboratory para malaman kung nasaan sila, yung kanilang mga numero, mga baseline numbers sila, 'di ba, Doc Ish? Opo, tapos actually po, katulad halimbawa doon sa 21 na drugs, may kasama doon na mga anti-asthma. So yung mga kinakailangan natin, lalo pa ngayon, malamig na panahon, sa kung kailan medyo tumataas ang mga cases of asthma, ay meron mga gamot po na makukuha. Meron din pong antibiotic doon. And ang maganda din dito, Migs, katulad ng nabanggit ko, we now cover also for the free screening ng mga may indicators for cancer para at the earliest time possible, madidetect na natin sila. At kung madidetect natin na merong cancer, matutugunan na agad natin ang gamutan because covered naman ng PhilHealth yung treatment. Meron tayong Z-benefit packages. Meron katulad sa breast cancer, for example, ang Z-benefit natin is around 1.4 million na. That is from diagnostics to operations to chemotherapy. So, kumbaga, yung journey ng isang pasyente, meron na pong mga benepisyo na makukuha ang PhilHealth, sa PhilHealth. Doc, meron pong comment dito. Hingi lang din po kami ng inyong reaksyon at tugon mula po kay Miss Marivic. I am a senior citizen, newly registered Yakap member only this year. Yung pinuntahan po niyang clinic, the clinic does not seem to know the rights as posted by PhilHealth. Limited lang daw ang patients sa 1,700 per year kasama na ang consultation for one visit only. So, ano po ang niyo dito, tugon niyo dito, Doc Ish? Ma'am, and Migs, no, kung sana po ay nabanggit sa atin kung ano pong clinic, Ito po, para po ito po. unang-una mapuntahan natin. Ito kasi po. bago sila, ang mga clinics Opo. po, bago makapag-participate or bago natin ma-accredit, dapat po ay sila ay una, alam po nila kung anong benepisyo na kailangan ibigay sa mga miyembro, kung ano po ang benefits ng members, at yan po ay meron silang mga sinasaynan na performance commitment na dapat yung mga benepisyo na binabayadan natin ay libreng makukuha. Katulad na lang po nung nabanggit na konsultasyon na isang beses lamang. Hindi po totoo yun kasi pre-consultation nga po yan. Tapos yun pong gamot, 21 drugs yan na libre nila dapat makukuha at kung maintenance, dapat maibibigay nilang lahat. Yung laboratorio, kung kakailanganin, ganun din po. So, sana po ay maipadala sa atin yung pangalan ng klinika para po ma-call natin ng attention. Because hindi natin mamomonitor every day yung 4,099. So, we really need also the cooperation of our members to make sure that the services are being provided. Opo, very understandable naman po since medyo bago-bago rin po itong
pag-rebrand po ninyo, no? Doc Ish, mabuti na lang nandito po kayo ngayon para masagot yung mga tanong ni Miss Marivic O. Ang sabi niya, there is only one accredited gamot provider daw in the whole of Rizal. Are we limited to only one gamot provider in our area? So ibig sabihin po itong clinic na sinasabing hindi alam yung mga rights ng mga kababayan natin ay nasa Rizal area. Okay. So ganito po yun. Yun pong ating gamot ay ini-launch lang natin this year. Actually, middle of the year po yan. Tapos yun pong gamot is, ito yung binanggit ko kanina na additional 54 new drugs. No? Na dito po sa gamot, ang ina-accredit naman natin ay yun pong mga farmasiya or pharmacies kung saan makukuha nila yung pong libreng gamot na yon. Kung kaya't sa ngayon po talagang medyo limited pa lamang ang number of pharmacies accredited natin para makapag-dispense po ng gamot. Actually, the full implementation of the gamot is still in NCR. Ngayon pong taong ito natin balak siyang ipatupad sa ibang rehiyon. Dahil po doon sa ating gamot, hindi lang po siya simpleng accreditation, kundi meron din po tayong may requirements po tayo na dapat meron po silang IT system. Kasi Migs and Nina, ginagamit na natin ngayon ang digital technology para po dun sa gamot. Yun pong reseta ng doktor from the Yakap Clinic, papasok na po siya sa isang app at yun pong niresetang gamot, mababasa na yan doon sa accredited pharmacy. Tapos Opo. yun pong listahan ng 20,000 ay meron na rin po doong monitoring kung ilan pa ang natitira or magkano pa ang natitira. Ganon din po sa mga na-dispense na gamot. So, kaya po medyo hindi naman natatagalan but medyo nag-a-adapt pa po yung mga pharmacies dun sa requirement natin para ma-accredit sila ng gamot. Pero hindi po tayo limited sa isang pharmaciya lamang, sa isang lugar, but ngayon lamang po dahil bagong-bago yung gamot ay nagsisimula pa po tayong mag-accredit. But this one kasi po is outside of Metro Manila, Rizal. Yes. So hindi pa siya talaga... Opo. Yes. Kasama ba siya? Yes, Miss Nina. Although so far, ang NCR kasi is with NCR and Rizal. Pero tama ka, nakafocus po tayo sa NCR pala ngayon. Doc, ang tanong ko po in line with Miss Marivic's concern, paano po kung meron mga private clinics na hindi mag-comply? What if gumawa sila ng sarili nilang rules at guidelines na kahit ma-layout na natin to, ma-roll out na natin to, baka mamaya hindi naman sila lahat po sumunod. Kung meron pong mga magva-violate ng ating policy and rules, meron naman din po tayo na hindi naman siya penalty, but meron po tayong mga action na ginagawa dyan. Unang-una, pwede po nating isuspend ang kanilang accreditation so that they cannot participate anymore with the program until such time that again, they will follow our rules kasi gaya nga po na nabanggit ko, kasama po sa accreditation yung kanilang pagpirma ng performance commitment or yun pong commitment nila na susundin yung lahat ng pulisiya at ibibigay ang lahat ng benepisyo sa ating mga miyembro. Kung kaya't ganun din po, hindi tayo basta-basta nag-a-accredit ng mga pharmacies, mini-make sure po natin na yung pong mga farmasiya na ma-accredit natin ay yung makakapagbigay ng serbisyo. Ito po, si Richard F. nag-text rin po, Doc Ish. Sabi niya, dito po sa Castillejos, Zambales, wala pang Yakap accredited pharmacy. Saka, iyong Yakap Clinic na nakalagay sa PhilHealth, pinuntahan naman namin at hindi daw po doon. Ito po yung sa Castillejos, Zambales. Sige po, ipapacheck po natin yan because kung nadudun po ito sa website natin, ibig sabihin po sila ay accredited. So, papacheck ko lang po kung Castillejos, Zambales daw po. Sa Castillejos, Zambales, Doc. Pa-check na lang po. Tapos tama po yung Yakap, yung pong gamot, maaaring wala pa pong accredited pharmacy because ngayon pa lang naman po tayo nagsisimula na mag-accredit and siguro po ay may nag-apply na dyan. Kaya lang,
hindi pa nakokompleto ang requirements, kaya pa po wala pa po tayong gamot or pharmacy na accredited in those areas. So antayin na lang po nila habang nag-accredit pa po tayo. So talagang may mga lugar na wala pa, antayin pa, lalo na yung mga outside NCR. Kasi ito rin po si Enrique ang sabi niya, dito po sa Cavite, wala pang yakap na libreng gamot. Medyo magulo po. Tapos si Bernard Unica, nagrehistro po ako, ibang tao rin po sa Cavite rin. Saan po yung laboratory kagaya ng blood chem? Sana raw ilibre din daw yun kasi po last year losartan at amlodipine ang binigay. So may nakuha naman siya. Yes. Po yun pong mga laboratorio, pag po sila ay nagpa-check up doon sa Yakap Clinic, meron pong ka-tie up na laboratorio, yun pong Yakap Clinic. So pag nag-accredit po tayo ng Yakap Clinic, dapat po ay may laboratory or pharmacy. Kung wala po sila noon, dapat meron po silang kamowa na laboratorio or farmasiya na doon pupunta yung mga pasyente nila. Yan po ay requirement sa natin. So, kung katulad po noon kay ma'am na hindi niya alam kung alin ang laboratorio na pupuntahan, itanong po natin doon sa clinic kung ano po yung kamowa nila na laboratorio dahil yan pong mga serbisyo na yan ay bayad na natin. Tapos gusto ko lang din i-clarify, Migs and Nina, yun pong sa Yakap Gamot, yan po yung bagong additional na 54 drugs. Pero yun pong 21 drugs na nauna nating ibinigay sa Yakap, yung regular Yakap, nung hindi pa na-expand, dapat po lahat yan ay nakukuha na because parte na po yan ng accreditation ng Yakap Clinic. Yun lamang pong 54 under the gamot ang maaaring wala pa silang nakukuha kasi wala pang accredited pharmacy. Opo. Doc, si Shama Kopya, sabi niya sana raw masama sa Yakap program ang maintenance medicine na pang dementia raw po or Alzheimer's, Doc. Kasi hindi pa po kasama ba? Hindi pa po because ang atin pong source of inclusion para po doon sa Yakap ay yun pong ating Philippine National Formulary for Essential Medicines. So kung ito pong mga gamot na ito ay nakasulat doon sa National Formulary, maaari po natin siyang maidagdag or mailagay. Pero kung wala po doon, ay hindi po natin sila maisasama dahil po nasa batas na ang pwede lang bayadan ng PhilHealth ay yun pong mga doon sa listahan ng Philippine National Drug Formulary. Last, naku, pasensya, ang daming questions, Doc Ish. Dapat magka-segment na kayo, naalala mo dati. May Q&A tayo. Kasi parang ang dami natin gusto ihabol, binibilisan natin. Pasensya na po, pero sana magka-segment po kayo. Si Babes, ito sabi niya, ooperahan po ako sa glaucoma. Sagot ba ito ng PhilHealth? 72 years old na po ako. Meron po tayong benepisyo para sa glaucoma. Kung kayo po'y ma-admit or kayo'y ma-confine, meron po tayong benepisyo para dyan. Hindi ko lang po tanda kung magkano yung case rate, but kung inyo pong mahihintay, message ko po sa teleradyo para po masabi po sa inyo kung magkano. Opo. And si Bel Roque, shout out daw. Wala raw masyadong stock. Walang stock. Most of the time, they're out of stock. Sa may Barangay Rosario Health Center daw sa Pasig. Barangay Opo. Rosario Health Center, Yung Pasig. mga- Sige po. Because Opo. again, kasama po sa commitment or performance commitment ng mga accredited natin na Yakap ay dapat all the time available po yung mga gamot. And may tumawag si Joel from Quezon City. Last na talaga, Doc Ish. Paano yung mga seniors daw na hindi familiar sa technology? Ayan. Di ba pwede na mga manual na? Di ba? Opo, pwede naman pong manual. Pwede po pumunta sa aming mga opisina, sa ating mga local health offices, or pwede din po doon mismo sa ating mga accredited Yakap na pili nila at doon po sila magpa-register.
Ayan, Doc Ish, ibig sabihin, balik kayo ulit next week. Monday ba? Tuesday? Ano Thank ba? you, Doc. Thank you, Doc. Thank you. Maraming Blockbuster salamat. tong topic na to, ha. Opo, Thank you, and Doc Ish. we know you're trying your best, Doc. Ang hirap rin naman. Mag-isa lang si Doc. Mahina kalaban. Pero thank you for trying your best to answer all the questions. Marami pa kasi talagang aayusin, hindi ba, Doc Ish? Pero just the same, thank you so much. Spokesperson, Senior Vice President ng Health, Finance, Policy Sector ng PhilHealth, Dr. Ish Pargas. Maraming salamat po, kaserbisyo. Thank you, Doc.